Good morning po mga ka-farmers, kamanalon, kamagsasaka, kamag-uuma dyan sa tawag natin dyan sa Mindanao. Binisita ulit po tayo nila Sir Elmer ng Department of Agriculture dito sa Malig, Isabela at taga Leeds. Ayan, nandito yung Leeds Company ngayon. Si Sir Edwin Balahadja. Ayan siya yung nakakuan ngayon dito. Naka-assign at mayroon silang i-apply na biofertilizer. Namili sila ng portion ng Leeds Company at ito yung napili natin na 1,000 treated at non-treated. Ayan. At nagpapasalamat po tayo dahil nakamonitor sila. Nagpigsa gumibi sir. Talaga. Ganda. Uy sir. Awama di dumakgala. Challenge kanyak sir. Ata na sakit na kabay ko. At dato kompleto di sakit na ata. Iso nga di danom na makitan to na resistant siya mo kidi ate ko. May dato basta connected with and dry. Ayan, yes, sir. Papasalamat tayo kay Sir Elmer. Siya yung aje ko sir. Pipe ko. Wala na pa na order ka naka-pipe na. AW. Ito po yung biofertilizer ng Leeds Company. Yan bigay ni sir. Ayan, maganda po ito. 160 tank load per tank load, 160 ml per tank load. Ito po yung i-apply nila sa palayan po natin sa Webes sa mga drone direct seeding dito sa Malig, Isabela po. Morning mga ka-agriculture ka-farmers, kamanalon, kamagsasaka. Okay, time check kanina alas 5. Pumunta tayo doon, nagpinis pa doon sa likod. Dahil yung mga namatay na damo, naipinis na natin dati yun, pero nung nag-spray tayo, namatay yung damo, meron na bakante. Doon sa gubat, meron pang 1/4. At ngayon, imbes na pupunta tayo doon sa Quezon muna, sana, at bukas yung 37 days, das, itong sabog tanim natin, at kalakasan pa, kalagitnaan ng vegetative stage, kung sa direct seeding or dapog system, okay, sa maturity na 112 to 115 days, kadalasan yan sa hybrid ay nasa 47 to 50 days old mula nung binitawan ninyo yung seeds. At ito, kumapal na yung gilid, kalakas na magsowi. Yan, ito yung mga kuwan natin, di yan tayo nagpunla noon. Okay, dyan banda. Tapos dyan doon naman. Ngayon, mapapansin nyo dyan, yung madaling manilaw na. Okay, mayroon na. Kaya kailangan na natin magbitaw ulit. Dahil nga, mas makapal. Yan kadalasan, yung portion na nanilaw. Okay, una, kung malakas yung sprayer ninyo, tapos doon nagsasalubong, sa gitna, siyempre na-over yun, nadodoble, ay may burn effect. Okay, yung ginamit naman natin ay malamig. Doon nagsasalubong, ay doon mababansot, kadalasan mababansot at maninilaw. At doon din, yung portion pa na iba, nakita nyo, mayroong patto-patto sa Ilocano, parang naging aalon-alon na, kagaya noon, mabilis manilaw. Yun naman yung part na matigas yung lupa. Ibig sabihin, yun yung matigas ng lupa, kulang sa bungkal at mataas, madaling matuyuan. Ibig sabihin kung madaling matuyuan, mabilis tumigas, mabilis mag-crack, doon sisibol yung mga damo. Okay? Doon kadalasan sa mataas na bagay, lalo kung kahit nag-herbicide kayo, tapos hindi naabutan ng tubig yon ng ilang araw, kahit 2 to 4 days na nakababad, hindi na palambot, kung natuyuan yon ng matagal, sisibol pa rin yung mga buto ng damo doon, second generation to third generation, lalo kung hindi kayo nagpabulok. Kaya kadalasan 2 to 3 times kayo bibira ng herbicide. Ibig sabihin, mas magastos yung herbicide ninyo, lalo sa direct seeding kung hindi kayo nagpabulok at hindi kayo nagmi-maintain sa pilapil, hindi nyo pinapatay.
yung mga damo kung lumaki yan at nagpaani na kayo, sisibol yan, tapos mamumunga, yung maliliit pupunta dyan, may hangin. Yung iba naman nalaglag dyan sa tabi, nung naglinang na, nagararo, naglinang, ay naikalat sa inyong sakahan. Kaya napaka-importante na patayin. Okay, maganda yon. Kung problema nyo sa inyong sakahan, ang daming damo, pagkaani, power sprayer yun na lahat ng pilapil para wala nang hindi maalis na yung mga damo sa inyong sakahan, para sa susunod na taniman ay konti na yung inyong papatayin. Okay, ganun yun na na po natin. Kaya napaka-importante na yung patubig. Pag tapos nag-herbicide, papasukan ng tubig yan, i-maintain nyo muna kung nasa vegetative stage. Maraming sowin, lalo sa direct seeding. Okay, sa transplanting, madali lang linisan. Kung sa direct seeding, kung hindi kayo masipag, mahirapan kayong linisan. Dahil mas dikit-dikit, lalo kung hindi ganito yung pagkasabog na drone direct seeding na may pagitan. Ayan. Ngayon, ang ikukuha na lang natin, maghahatid kasi tayo sa school kaya umangat po tayo. At marami tayong kwan. Tapos mag-UGT na yung isa. Ihatid din natin dyan. At ito na, kung i-maintain nyo yun para totally wala nang sisibol gaya ng ginawa natin hanggang ma-shaded na. Okay, bago pa man sumibol yung third or may fourth generation pa kayo na shaded na yan, mahirapan ng sumibol yung buto ng damo. Kaya malinis na. Mayroon man sisingit dyan, pa isa-isa na. Tapos pag nag-spray na kayo ng kanya, paabutan nyo na. Okay? Habang nag-spray kayo, paabutan nyo yung pilapil. Kung problema yung damo para mamamatay na, namatay na. Pero mayroon mabubuhay pa rin dyan dahil nga hindi na kayang paakyatan ng tubig yan, mataas na. Ngayon, ito yung katabi natin. Ang dami nating challenge dito. Kung yung hindi tayo magsasaka dito, hindi natin tuturuan, talagang sasablay yung ani po natin. Kaya ito pa o problema natin, lilinisan ko pa to, pupunta dyan. Pero late naman na, ikukuhan natin to, i-spitfire rin natin to katabi natin dahil mamumunga na o mapupunta sa atin dahil mas mababang bahagi tayo. O, ito yung problema dito, daming sakit. O yan, ulmog, tapos yung deficiency, iron toxicity, bacterial leaf blight, bacterial leaf streak, andyan na lahat, wala kayong aanihin. O, sa paulit-ulit na variety, may bakani na rin yan. Okay, fungus, bacteria, virus, nandyan na lahat. Kaya iwasan ninyo, tapos walang hulip. Tapos maghulip kayo dahil sa hindi nyo hinulipan, sisibol yung damo dun. Okay, hope ay natututo po tayo at naisama rin natin yung problema ninyo sa damo at paghulip. Okay? O, ganon yung kan ninyo. Kaya napaka-importante kung mabilis matuyuan yung sakahan, matigas, huwag na kayong magsunog ng dami. Yun naman yung mga sakahan na laliman ninyo yung pagkabungkal at least 10 cm. Malapit sa 1 feet. Kung kaya nyo i-1 feet ninyo para lumambot lang sa unang cropping na kon ninyo, mapalambot na, next cropping maganda na. At lagyan nyo na ang manure kung problema nyo masyadong mataas na yung acidity ng inyong sakahan. Ganun po yun. Ganun yung ginawa natin noon dito dahil acidic talaga noon to, matigas. Okay, nung 2015, nung ulitin natin, nung sinaka po natin ito, matigas. Hindi mabaon yung single plow. Ganyan lang oh. Tapos kalawangin, automatic yan na acidic. Kasi puro sulfate naman yung ginagamit pala noon. Kasi in-interview ko yung matagal na nakasanla, 20 years, na nagpalit-palitan ay sulfate yung ginagamit nila dahil mura nga. 450 lang noon, 300 to 450, yun lang ginagamit nila. Tumigas yung lupa. Kaya dapat alamin rin ninyo kung acidic na yung lupa, huwag nyo nang dagdagan pa ng kagagamit ng sulfate. Okay, ilimit nyo na. Maglagay kayo ng compost, gumamit kayo ng mga foliar na organic para manumbalik, ganun, lime. Tapos kung mataas naman yung pH, kayo gumamit ng sulfate para ibaba yung pH at magkarga pa rin kayo ng manure.
yung mga organic para makorek yung lupa nyo. Dadami yung mga microorganism gaya ng earthworm para magbuhaghag. Ayan na. Doon manililiw na at makapal. Yun pa yung isang problema. Okay, hope ay natututo po tayo. Sharing is caring. Maraming salamat. Puntahan yung YouTube channel natin, Agritipid Page. At matututo po kayo dyan. Pulutin nyo lang yung pakunti-kunti kung gusto nyo or itapon ninyo. Kung marunong na kayo ay maraming salamat. Galing ha. Luwang. Nagahan po natin para makapag-ayos pa tayo ng pilapil bago tayo pupunta dun sa Quezon. Para matapos natin yung